Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Sabi niya, masakit sa bangs. Medyo may pagkasarkastik ang dating. Tungkol ito na masakit o nakakahiyang balita dahil sa buong ASEAN and other Asian countries, ASEAN Association of Southeast Asian Nation, number 1 ang Pilipinas, hindi sa kabutihan kundi number 1 sa hindi maganda. Ito, isiner ni Professor Takia ang post ni Carlo Ople. Another example of the Philippines being number 1 for all the wrong reasons. Number 1 tayo sa Asia sa tinaas ng presyo ng diesel compared to our Asian neighbors. Mamaya babanggitin ko yung basahin ko na lang pala. Nandito yung percentage, yung pagtaas Ang Pilipinas, diesel ito, wag lang muna yung gasolina. Dati bago nagka oil crisis, 54.89 ang ating diesel, ang per liter Ngayon, pumapalo na ng, depende sa gasolinahan, 108 pesos to 129, depende sa lugar. Kasi kung nasa malalayong lugar, mas mahal. So, nakalagay dito, 97% ang itinas, sobra 100% pa nga sa iba sa depende sa lugar. Ang Laos, dati ang kanila 52 pesos, na-convert na sa peso hindi na sa currency nila. Ngayon nasa maliit, basta tumaas ng 33%, nasa 69, from 52 to 69 sa Laos. Sa Thailand, dati 48 pesos ang diesel nila, ngayon 70 pesos na. Sa Vietnam, dati 42 pesos ang diesel, ngayon 57. Cambodia, dati 85 pesos, ngayon 98. Sa Singapore, ito, dati 110 pesos, ngayon 142. Mas mahal pala sa Singapore. At least ang itinaas 29% lang. Sa Malaysia, dati 28 pesos, ngayon 40 pesos na. Sa Indonesia, dati 51 pesos, ngayon 55. Ang liit ng itinaas, 9% lang ang itinaas ng Indonesia. Sa India, dati 61 pesos, ngayon 82 pesos na. Sa Japan, dati 62 pesos, ngayon 86 pesos. South Korea, dati 68, ngayon 91. So, lumalabas sa data na ito, tayo talaga ang may pinakamataas na pag-increase. Ano bang dahilan? Hindi ko maintindihan. Basahin ko lang ang paliwanag dito. Meron tayong oil deregulation law, nakalagay dito, that prevents the government from putting price caps and allows gas companies to hike prices based on the market. Kaya walang magawa, inutil ang gobyerno dahil nagpasa ng batas. Bahala ang mga oil companies magtaas sa gusto nila. Meron tayong train law. Ano naman itong train law? It imposes the excise tax on oil. Imbes na isubsidize ang oil, mas gusto pa tayong pagkakitaan ng gobyerno
habang tumataas ang presyo ng langis, dagdag nyo pa dyan yung 12% VAT. So, doble buwis natin pala sa oil, ano? Meron ng VAT, meron pang excise tax. Na sa ngayon, ang Kongreso, nagbigay na ng kapangyarihan sa presidente na isuspend yung excise tax. Ayaw. Sayang daw yung 136 billion na nakukolekta ng gobyerno sa excise tax. So anong ibig sabihin nito? Kasi kung ang presidente magdesisyon na ngayon na isuspend yung excise tax, magmura ang diesel up to 10 pesos, malaking bagay na yun. Mararamdaman na natin ang epekto dahil 10 pesos eh. Kailang ayaw. Pinag-aaralan pa daw kasi nga nasasayangan ang Marcos Jr. administration yung 136 billion. Simple lang yan, sabi ni si Bayani Agbayani, yung artista. Simple lang yan. Pwede nyo nang i-suspend ang excise tax, yung 136 billion, bawasan nyo lang yung ninanakaw nyo. Pag binawasan nyo yung ninanakaw nyo, yun na yung pantapal sa excise tax na mawawala. O, di ba? Bilyones, trilyones nga ang ninanakaw sa gobyerno. Kaya, I'm sorry, opinion ko lang ito. Ang Marcos Jr. administration hindi makarelate sa hirap ng taong bayan. Pero mo na, nagdoble ng presyo ng langis natin. Sabi niya, normal lang tayo. Hindi natin papayagan na magtaas ng presyo. Mga ganun lang. Okay, nakikiusap pa siya. Please, wag nyo namang itaas ng presyo. Wag kayo magsamantala. Tapos, bigay sila ng ayuda. Metro Manila lang ang binigyan na lang ng ayuda, mga driver lang. Paano sa buong mundo? Buong Pilipinas. Lahat ng drivers nahirapan sa mahal na, no? Kaya, wala. Magdasal na lang tayo, God save the Philippines, habang ang pamunuan natin ay isa pang Marcos Jr. na napakahina talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. Sa mga buslot na gyud. Og mauna ni ang hero nga among gihatag. Mag-atop na ni siya karon. Ano kamo? Tamo ko na. Ano bisiyatas? Tagpila na sa nakabukar ama. Tagpila ka sa nakabuk. Tamo ko na. May ngoko ba? Buyon. Napid. Ay, Pay, haray ko manang ka. Ay tagbo sa ay doy. Labi. Ug karon managid sa pag-atop ang among gihatag nga yero, so natupan na gid tong mga buslot ganina, napulihan na tong yero. Salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa
7 years nga naggulat ko og grasya o panalangin sa Ginoo, niabot na gyud. Di na ko maulanan o ginaot nga ang naghatag niini og blessing nga tagaan pa og dugang kusog. Aron nga dili kay ako ra ang matagaan og tabang nga nanginahanglan sa iyang panab. Salamat kayo.